Hindi lang kakulangan sa classroom ang problema sa mga paaralan. Tinutugunan din ang issue ng pambubuli, gaya ng dinanas ng isang grade 7 student sa Mangaldan, Pangasinan sa unang araw pa lang ng pasukan. May report si Marisol Abduraman. Estudyante man o guro, tiis-tiis sa kulob sa Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite. Biro nga ng mga guro roon, hingalak ang pwedeng gawin, bawal kumilos. Dalawa lang kasi ang standard size classroom ng paaralang may mahigit 1,800 estudyante. Sobrang sikip po dito sa school. Hindi po kami makadaan ng maayos. Ang isang silid, hinati ng blackboard para mapagkasya ang dalawang klase sa isang makeshift classroom. 64 na grade 4 students ang pinagkasya, 70 naman ang nagsisiksikan sa kabila. Ang Romo na grade 6 class, halos nakadikit na sa blackboard. Halos lumabas naman na ng pintuan ang upuan ng iba. Halimbawa po, ang aming topic ay sa dance. Hindi ko rin po maituro sa kanila. Video na lang din po kasi wala nga po kaming space. Ang kindergarten to grade 3 naman, nagsisiksikan sa ilang bakanting housing units sa kalapit na pabahay ng gobyerno. May dalawang school building namang itinayo na ayon sa mga guro ay 2023 pa na umpisahan. Pugod sa problema sa classroom, isa rin sa mga sinusolusyonan ang issue ng bullying gaya ng dinanas umano ng grade 7 student sa Mangaldan, Pangasinan. Napasugo ng kanyang ina sa paaralan matapos umuwing may pasa sa mata ang 12 anyos niyang anak kahapon. Durog na durog ako. Siyempre, excited siyang pumasok, ma'am. Tapos ilang oras pa lang niya dito sa loob ng school. Ganun ang nangyari. Kwento ng ina, nagsimula ito sa pang-aasar ng kaklase. Tumawag pa raw ang kaklase ng taga-ibang section at isa sa kanila ang sumuntok sa biktima. Takot na pong pumasok. Sinabi ko po sa kanya na wag po siyang matakot. Babantayan po namin siya kung maaari. Ang paaralan, hindi raw kinukonsinti ang pambubuli na kanila nang iniimbestigahan. Ipinatawag na ang mga magulang ng mga sangkot na estudyante. Nire-report po yan sa guidance office po at sila po yung nagbibigay ng counseling, ng solusyon o ng reprimand para po dito. Now, if repeatedly done for 3 times yan, so nire-recommend ng guidance office for suspension. Tiniyak naman ni PNP Chief Nicolas Torre III na pwedeng magsumbong sa kanila ang mga biktima ng bullying kapag tumawag sa 911 emergency hotline. Ibababa ito sa local police station na siya namang magbibigay alam sa mga school head tungkol sa sumbong. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.